Good day sa ating mga ka-TH. So meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon tungkol sa decoy site. Ito po ay dinesisyon ko na iwanan na kasi very normal na yung lupa sa underground. Hindi na siya galaw. Yung ibabaw lang hanggang 3 feet. So, bakit sinasabi kong decoy? Ito na ang issue. Katulad nitong bato na to. Ayan. Nakatapal doon yan. Sakto. Sakto doon yan. So, magtataka ka. Tingnan natin. Medyo mabigat nga lang. Bilang patunay. So dito siya galing mga ka-TH. Diyan. Tingnan nyo. Yan mga ka-TH. Sapul na sapul siya at may mga kadugtong pa doon. So kung pag-aaralan natin paano nangyari. Yan o. Bahagi siya dyan. So yan, matagal ng panahon inalis siya dyan. So ang tanong, paano nangyari? May gumawa, di ba? Napakasimple. So doon sa mga ka-treasure hunter ko na hanggang ngayon ay nag-ooperasyon pa rin, dapat mabantayan natin itong ganito. At marami pa siyang iba bukod doon. Yan o. Yan po yung nakatapal doon na sadyang inalis nila tapos nilagay na sa underground. Ito pa. Ayan o. Ito ulit na lang tong video ko na to. Gusto ko lang malinawan ninyo na malaman nyo na yung decoy site. Kasi sa iba ito, hindi na lang ako magbanggit ng grupo o sino mang vlogger na pagka may mga ganyan ay sinasabi ka agad positive. So walang katotohanan yon. Sasabihin ko na sa inyo. Iyan sa maniwala kahit sa hindi, magkahiwalay po yan. Hindi po yan bagong basag, kundi dati matagal na. Matagal ng panahon. So magkaibang portion nakuha yan. Hindi naman yan magkasama. Kung magkasama yan ganyan, maaaring bumiak yung init sa kalamig, pero hindi pa rin siya angat, kundi bahagya lang na ano yan. So hindi lang yan. Iyan pa na magkahiwalay din ng portion. Kumbaga halos isang dangkal ang pagitan ng mga yan papunta sa ilalim. Kasi ang hukay natin na yan ay nasa 5 feet. So hindi ko na pinaabot ng 6 feet para magtuklas pa. Pero wala na siyang mga bato sa underground. Lumitaw na yung adobe na very natural. Tsaka yung lupa dyan sa baba, very natural na. Malalaman naman natin yung, kaya isa yan sa pag-aaralan natin, lalo na sa mga baguhan na nag-treasure hunting, na pag-aralan din natin yung layer, yung underground layer ng lupa, or gaano ba siya kasinsin, kinumpak ba siya, ano bang mga hinalo sa mga lupa. So yun, napakahalaga po nung mag-aaral tayo bawat dig site. At saka itong bato namang ito kasi nakaka-intriga yan ang lalim ng dato na talagang inukit. Ngayon katulad yan, directional siya. Tingnan mo yung buo. Yan may nosing pa nga siya dyan Kung baybayin natin yan, ang target yan doon sa isang hukay namin doon, yung malapit sa balite.
Yan palagay ko yung totoo dyan. May tinuro siya doon sa lugar na yon, yung kadiretsuhan yan. Maski litingan natin yung direksyon na yan, babagsak yan doon sa hukay namin na isa. Doon sa malapit sa Balite. So yan mga kakatiid, sa underground, very natural na. So yung ibabaw lang, tapos nagharang pa sila kunwari ng bato dyan. Tapos yung isa doon na dyan mismo nakapangal yung isang bato dyan eh. Ito naman nakabarikal yan dyan. So kunwari nagharang sila, para isipin mo na merong kinukubiran dyan. Pero isa po itong Bicoy side, na pagka nagpatuloy tayo dyan, ayan na, mamumuhunan na tayo dyan ng una, pira, pagod, pangalawa, pangatlo yung panahon. Mauubos yung panahon natin dyan. Nawala naman. Hindi na bago sa akin yung ganitong big side. So dito sa mga vlogs ko, i-reveal ko lahat yung positive saka yung negative. Sana subaybayan nyo. At ay itong channel ko na to, bahagi ito ng dokumentary ito. Iniipon-ipon ko to, hindi naman mawawala yan dyan. Para ilang panahon pa, mapapatunayan natin. Lalo na ako, kasi tuloy-tuloy yung operasyon ko, yearly. Either hindi ko naman talaga binibigyan to ng 100% na pansin, ay nata-challenge lang talaga ako dito sa mga pinagagawa ng hapon. Kung sakaling makatagpo tayo ng positive side, sasabihin ko sa inyo. Makikita nyo yun, ipapakita ko sa inyo yung positive. At meron akong isa nga na hindi ko pa na-reveal na confidential lang muna. Abangan na lang nyo doon sa mga short video. Yung mga final marker, kung ano ba yon. Mayroon akong mga short video na gagawin dyan dito sa YouTube. Pero either hindi na ako magsasalita doon, malaman nyo. At dito naman sa operasyon natin dito, meron pa, marami tayong operasyon. Nga lang, ngayong panahon na to, umulan na. So medyo, tinan nyo yung mga bato. Yan puro cutted puro mga cutted stone na magkatugma. Binasag talaga nila yan para pagdudahan natin. Marahil alam ng Hapon na darating ang araw, magkaroon tayo ng ideas, kanya-kanyang ideas sa pag-a-analyze doon sa kanilang mga clue. Marami silang clue, marami silang pasikot-sikot na nandoon sa treasure code. Lalo na yung treasure code dyan, pili ko lang yung pwedeng sundan dyan. Lahat, hindi ako naniwala dyan. At kung pag-uusapan naman natin yung positive na mayroong laman, ay sasabihin ko na sa iyang diretsa, anumang detector ang gagamitin nyo, hindi talaga yan masintruhan. Bakit? Meron kasing anti-detecting system. Pagka dumaan sa engineering battalion ng Golden Lilies operation, ay yan, napaka-planado yan, napaka-advanced yan. So ganyan mga katiis, katulad nyo magdududa kayo, sinibak talaga yan. Kaya kung tingnan mo, pansinin mo, tapos naglagay pa ng guhit dyan yan yan, madalas yan nasa treasure code yan. Yan, mayroong isang guhit, tapos isang dot. Marahil meron siyang sinasabi pero hindi dito. Tapos naglagay pa siya ng X dito, tinan mo, X Kung sa treasure code yan, on the spot sign. Ayan, medyo panas nga lang pero ginawa. So magdududa ka na dyan. Pero sistema ito na para tayo madelay.
madelay, hindi tayo makapokus sa ibang areas. Kasi nasa shop tayo ngayon ng mga dig site ng hapon. So malamang merong totoo rito. Malalaman nyo yun. I-detalye ko lahat yan, bawat operasyon dito sa area ko na to. At doon sa ibang area, gagawa ako ng mga videos na talagang may katotohanan. Kasi ayaw ko yung last generation, yung mga susunod pa sa ating mga kabataan, ay magti-treasure pa sila. Mag-aaksaya lang ng panahon, pira. At alam nyo, sa istorya ng mga treasure dito sa ating bansa, marami mga abroad gumastos. Either yung may ilan na nakatsamba. Tsamba tawag ko dun yun, pero marami, almost 90% yung wala, silat. Kasi meron tayong mga natitira ngayon, kung matsimpuhan natin yung sentro, yung mismong dig side, ay talagang malalim. At alam nyo, sa bungad pa lang yan, meron na yung pressure. Ano-ano yun ba yung mga pressure doon? Meron. Maramdaman nyo yun. Sige mga katits, masyadong mapahaba itong aking discussion. Pero mahalaga. Sana tangkiligin nyo itong aking channel at tuloy-tuloy ito. Wala itong halong pagsisinungaling o anumang adikain, agenda. Wala. Kundi sasabihin ko yung pawang katotohanan dito. Marami kasi sa ating mga treasure hunter, mga vlogger, ay para bang nagpapaasa, para bang nang-i-encourage palalo. Huwag ganun, ayaw ko ng ganun. Okay, maraming salamat sa ating mga katits at ano man ang ginagawa nyo, ingat-ingat lang at God bless sa ating lahat. Maraming salamat.